pasensya na po kung hindi ko po kayo masyadong naintindihan po. May mga araw po na hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi ko po kasi naramdaman na naging anak po ako kahit minsan. Nung nasa Cavite po kasi ako, nabuntis ko siya. Bali, wala po akong handang pera. Kaya nandito po yung magulang ko. Kaya sa magulang pa ako sumandal muna. Nakaka-chat ko po yung dati kong stepmother. Yun po yung nagbibigay sa akin. Yun po yung kasundo ko sa lahat ng naging asawa ng papa ko. Papanagutan ko naman po. Gagawin ko po yung lahat para mapabuti yung anak niyo. Once again mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa isang tinutulungan natin. Isa sa beneficiary natin. At kumustahin natin sila ngayon, nabubulol pa tayo. At ayan, nandyan din yung mister ni Ate Marie Chris. Ayan. Tao po! Kumusta? Oh, umiiyak si baby Medyo madilim pa din dito, ano? Andito pala si mister mo. Pwedeng isama natin ngayon si mister mo? Sige po. Sige. Ayan, nandito yung mister ni Ate Marie Chris, mga kalingap. Ayan, iyak na. Ay, kawawa naman. Iiyak. Anong pangalan niyo po, kuya? Junel Gillian po. Kayo po yung mister ni Ate Marie Chris. Wala po kayong trabaho ngayon? Ay, sa akin po wala eh. Ano ba yung pang-araw-araw nyo din pinagkukuhanan, kuya, para ma-survive nyo itong mag-ina nyo po? Minsan nagkukupra ako dyan, pero hindi naman yung talagang araw-araw. Ito palang tirahan na ito, hindi nyo sarili? Ay, hindi po, wala po kami sariling lupa dito. Sinong nagpahiram sa inyo to? Nandun po ang bahay sa crossing. Kaya Rodel po. Kamag-anakan nyo din po? Ay, hindi po. Ang bait naman. Kasi dating amo po ni Papa yun. Parang nakikiamo yung papa nyo. Tapos pinahiram na sa inyo tong kubo-kubo. Okay. Ganito na dati to. Puro sako na yung dingding niya. Puro sako na lang. Puro taklob lang. Bago ba, Kuya Rodel, na umuwi kayo dito ay may trabaho ka po? Wala po. Wala. Paano nyo po naisipan magbuo ng pamilya kung wala kang trabaho? Nung nasa Cavite po kasi ako, nabuntis ko siya. Bali, wala po akong handang pera. Kaya nandito po yung magulang ko. Kaya sa magulang pa ako sumandal muna. Parang nabuntis aksidente ko po siya. lang. Hindi ko po akalain na mabubuo. Oo. Tapos napagdesisyonan yung na ituloy. Tapos ganito yung kinalabasan. Ano naman, Kuya Rodel, yung mga yung mga plano mo para sa kanila? Plano ko po mag-aaral siya pag yung bata medyo malaki-laki na. Sayang po yung pag-aaral nito eh. Natigil kasi nabuntis ko po. Nag-aaral po yan. Nabuntis. Estudyante pala siya. Opo. Nag-aaral po. Sayang. Buti hindi nagalit yung magulang niya sa'yo. Nung nabuntis po kasi yan, pumunta ako sa kanila. Pumarap ako sa magulang niya. Tapos kinausap mo sila na. Sabi nung ate, Papa, kakasuhan daw ako pag di ako humarap. Pero handa naman nung kahit di niya sabihin. Sinabihan ka palang kasuhan ka. Papa, pulis daw, papakulong daw. Pero kahit hindi niya sabihin, talagang papanindigan ko yung ginawa ko. Kasi nagawa ko na yan. Papanagutan ko naman. Paano naman po kayo nagkakilala ni Marie Chris? Kasi estudyante pala siya. Sa Facebook lang po. Nag-chat lang. Chat lang po. Parang lang, FB friend, gano'n. Opo. Tapos nagkita na po kami. Tapos sumunod na po dun yung paglabas-labas namin. Hindi na naiwasan yung mga ganong bagay, Lalo si Marie Chris ay ilang taon siya nung nakilala mo? 15 po. Ngayon 15 po. Magsi-16 na po yan. Di ibig sabihin, Kuya, lang kayo? Wala pa kayong 1 taon, 2 taon? Ay, wala pa po. Wala pa. Ay, grabe pala mga kalingap. Bago pa lang pala itong dalawa na ito. Di ibig sabihin yung stage ng relationship nyo ay nag-a-adjust pa hanggang ngayon.
adjustment pa. Parang hindi pa kayo masyadong magkakilala. Opo. Parang gano'n na. Oo. Buti hindi kayo yung syempre hindi mo siya kilala, hindi mo alam yung mga ugali niya na hindi naman natin maiwasan yan kasi tao din tayo na may pagkakamali, ganun, syempre. Hindi naman po. Kasi nung nakilala ko naman po siya, kilala ko yung ugali niya eh. Kahit nakilala ko yung buong ugali niya. Oo. Maalala ko pala, Ate Marie Chris, Cagayan Valley ka, di ibig sabihin sa part ka ng Luzon. Opo. Taga Luzon din ako. Taga Norte din ako. Doon po sa Apari po ba? Cagayan. Marunong ka mag-Ilocano? Opo. Ilocano ka? Opo. Okay, kababayan ko pala ito mga kalingap. Taga Norte. Ayan. Marunong ka mag-Ibanag? Opo. Ayan. Taga ano pala ito, Apari Cagayan mga kalingap, at kababayan din natin kasi taga Isabela po tayo. Kasi may nag-comment na taga din dun sa inyo na sabi ay saan ka daw sa Apari. Ang ano po kasi namin doon, kabila pa po ng Apari. Pangalan po ng baryo namin, Bisago. Bisago. Opo. Kaya pala yung accent natin ay parang Itawis or Ibanag. Opo. Ibanag po talaga kami. Ibanag. Okay. Ayun. May marunong mag-Ibanag na kasama tayo dyan, oh. Si When? Ayan, marunong yan si Marcos mag-Ibanag. Pero when lang daw. Ayun. Di ko akalain na taga Cagayan pala ito. Paano ka napadpad dito, ate? Ang layo. Parang ang layo. Taga Parañaque po kasi ang ang nanay ko, bali nandun po sa Parañaque po yung papa ko. Kinuha niya po kami sa Cagayan. Hindi ko po akalain na ganun po yung magiging buhay ko. Dun sumama po ako sa kanya. Tapos dun na po kami sa Parañaque nagkakilala po nito. Pero at least napag-aral ka ng magulang mo, Ate Marie Chris, Hindi ko po magulang. Yung stepmother ko po na yung ex-stepmother ko po. Oh, siya yung yung kasama mo sa bahay. Opo. Eh yung tatay mo, anong trabaho sa Parañaque? Driver po ng jeep. Di ibig sabihin hindi siya naglalagi sa sa tahanan nila. Hindi po. Pati po yung asawa niya, palagi po silang magkasama pag nagbabiyahe po ang papa ko. Eh hindi din kayo nagkakasama pala, di ibig sabihin wala din palang nangyayaring ganun, parang pinag-aanuhan kayo. Tuwing naandun lang sila, pinapakitaan kayo ng masamang ugali, ganun? Hindi po. Gabi lang po talaga kami kumakain dun. Kasi po pag umaalis, pumupunta po kami sa school, wala po silang iniiwan na pagkain, wala po silang pambaon. Hindi din kayo parang minamaltrato, ganun, hindi? Hindi naman po, yun lang po yung kakulangan po talaga sa sa pagkain po. Sa pagkain lang talaga. Akala ko minamaltrato kayo, ganun, hindi pala, iba pala yung hindi ko. Ayun, siguro, Marie Chris, kulang-kulang din yung magulang nyo. Siyempre, intindihin natin yun sa magulang yan. Kung walang-wala talaga. Tsaka hindi po kami lumaki sa kanya. Oo. At tayo ay anak lang. Ano man yung kasalanan ng magulang natin. Intindihin natin yun kasi tayo ay magulang na din kasi may anak ka na din eh. Gusto mong mangyari yung nangyayari sa inyo ng tatay mo ngayon sa anak mo. Hindi po. Oo. Kaya intindihin natin kung nalulunod na yata yung anak. Ayan. Kaya kung ano man yung pagkakasala ng tatay mo sa iyo, napatawad mo na din ba o hindi pa? Wala po akong tinanim na sama ng loob. Wala kang tinanim na sama ng loob. Pero nung unang vlog natin parang maano ka sa kanila, 'di ba? May tampo ka, may tampo lang. Opo. Ayun lang po talaga. Doon po pa lang kasi sa probinsya, wala po siyang pinapadala eh. Parang nagutuman kayo doon, nagkulang talaga kayo sa sa pangkain. Doon pa lang po sa hirap na dinanas namin doon, wala po siyang pake.
paano kanya kinuha sa Cagayan? Eh, wala palang paki, paano kanya na ano dun? Siyempre, hindi ka na pinakialaman. Bakit inano ka pa, kinuha ka pa sa Paranaque? Hindi ko po alam, decision niyo po yun. Kaya akala ko po magiging maganda po yun. Yung ano namin dun pag nagsama. Kasi hindi pa po talaga kami nagsama ng matagal. Kaya Oo. pumayag po akong sumama sa kanya. Kaya ano, akala mo magiging maganda yung buhay niyo dun. Opo. Ayan mo na, at least ngayon ay tulad ng sabi mo, maganda na yung nakuha mong partner. Syempre, nararanasan mo na ngayon yung hindi mo naranasan sa kanya. Pero alam mo ba, Marie Chris, na malaking ano din yun, pagkakamali yung ang kapitan mo ay pag-aasawa kung may tampo ka sa magulang mo. Naisip mo din yun? Opo, pero umalis po kami dun nang wala man lang po silang sinabi. Parang wala lang halaga yung Opo. ano mo. Kasi naandun na Marie Chris ay nagpabuntis ka na, kaya siguro nawalan din sila ng ano sa'yo, ng pakialam. Kasi may ganyan ding magulang na nag-e-expect sila na makapag-aral ka. Syempre, ginawa ka nila dun sa probinsya ng Cagayan. Pinunta ka sa Paranaque para mag-aral ng mabuti. Siguro yun yung point ng tatay mo. Hindi naman po siya nagbibigay ng pambaon ko po. Ako din po nagpa-enroll sa sarili ko. Saan ka nagkuha ng ano, ng pang-aral mo sa sarili mo? Nakaka-chat ko po yung dati kong stepmother. Yun po yung nagbibigay sa akin. Yun po yung kasundo ko sa lahat ng naging asawa ng papa ko. Ang bait naman yun. Siya yung nagpapaaral sa'yo nung ex-stepmother mo. Opo. Buti, ano, binibigyan ka niya, inaalalayan ka niya sa mga, ano, kailangan mo sa, ano, school mo. Opo. Ilang taon ka niyang inalalayan, binigyan ng ano. Nung ano po, nung grade 3 po kami. Tapos tumigil lang po nung iniuwi ako po ni Papa dun sa Cagayan. Tapos kinuha po niya ulit ako ni Papa. Bali po 2 years po. Oo. Excuse lang ah. Baka ano yung bata eh, na ano ako. Nag-aalangan ako sa bata, mga kalingit, naka ano yung ilong ng bata. Tulog na yata. Ayan, Marie Chris, yun lang yun advice ko, no? Kung ano yung ano, kasi once na may hinanakit sa'yo yung lalo yung magulang mo, yung tatay mo, at siya yung tatay mo eh. Kung may sama ka ng loob sa kanya, anuin mo na yun. Ipagpasa Diyos mo na lang. Siyempre, kasi lalong bibigat yung ano nyo, buhay nyo, yung maghihirap kayo kung ganyan mismo magulang mo yung ano mo, kaaway mo, di ba? Parang yung sinabi mo na umalis kayo doon, wala man lang silang sinabi sa iyo. Eh okay lang yun, kasi magulang pa din yun, magalit man sila o hindi. Di ba? Ikaw kuya, anong masabi mo sa magulang ni Ate Marie Chris? Sa magulang po niya na ano. Oo, si magulang niya, si papa niya. Teka po. Okay din naman po kayo. Hindi naman po kayo yung parang nagkasamaan ng loob. Ay, hindi naman po kasi inayos ko po agad nung nabuntis siya eh. Nagkapaliwanagan naman po kami. Kaming dalawa. Oo. Napapanagutan ko na lang po. So, yun po sabi ko sa kanya. Eh yun yung sinabi niya na parang hindi kayo kinausap nung nag-uwi na kayo dito. Parang walang ano. Eh kasi po yung tatay niya nasa biyahe nun eh. Okay. Eh hindi na ho kami nagharap-harap bago kami umalis. Ah, yun din pala. Kaya pala ano na wala nang pasabi. Oo. Pero anytime naman pwede kayong dumalaw sa magulang niya. Pwede naman po. Anytime. Okay. Si Ate Marie Chris lang siguro mga kalingap medyo naging emotional, may tampo sa tatay. Hindi naman natin yun maiwasan. Kung lalo kung ganyan na parang nafe-feel mo na walang suporta galing sa kanya. Pero ang magulang naman po ay siguro ilan na lang po yung ganun na tatay o magulang na ano, di ka suportan sa gusto mo o sa ano mo. Kasi ramdam, ako nga po, ganun nga po yung ano ko din na ano, hindi mo lang yun maramdaman Ate Marie Chris, ano? Opo. Oo.
basta kung may time ka, pwede mo siyang kausapin. Papa, pasensya ka na kung yung nag-e-expect ka po na makapag-aral ako, ganito, ganyan. Para magiging maalwan yung buhay niyo po, ano? Oo. Kumusta naman po yung baby niyo? Hindi naman po, nagkakasakit ngayon? Hindi naman po. Oo. Yan, tinanungan natin si, Ate Marie Chris. May gusto daw sabihin sa, papa niya, sa nag-iisang magulang niya. Ano yung gusto mong sabihin sa papa mo, Ate Marie Chris? Pasensya na po kung maaga po ako nakapag-asawa. Pero pasensya na po kung hindi ko po kayo masyadong naintindihan po. May mga araw po na hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi ko po kasi naramdaman na naging anak po ako kahit minsan. Gagawin ko po lahat. Gagawin ko po lahat para makapagtapos po ulit yung mga pangarap niyo po na para sa akin gagawin ko po. Ayun, mga kalingap. Mahal na mahal ko po kayo pa. Hindi ko man po nasasabi sa inyo. Yung mga kapatid mo ngayon, okay naman na sila. Yung buhay-buhay nila, oo. Hayan mo, Ate Marie Chris, kung ano yung magagawa namin. At kung malaki na si baby mo, kung ano magagawa namin sa pag-aaral mo, gusto mong bumalik sa pag-school, di ba? Ano ba yung grade mo na pagpasok? Grade 9 po. Grade 9. May malapit namang grade 9 dito, ano? Oo. Pag, may blessing tayo, pwede kaming tumulong mag-assistant sa, sa pag-aaral mo, no? At kung anong may tulong namin dito sa, tirahan nyo, at hindi pala sa inyo ito. Oo. Ayan, naghingin na ng patawad dun sa tatay niya kung ano man yung gap nila, mga kalingap. Mahirap po talaga yan. Naramdaman ko din yan one time. Kasi ganyan naman po talagang pamilya, hindi mo maiwasan yung hindi pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Yan, pero mahal tayo niyan, mga magulang natin, Marie Chris, no? Huwag kang magtampo sa kanila. Ikaw, kuya, ang pangalan niya ulit? Limot ko. Junel po. Ha? Junel. Junel pala. Ayan, kuya Junel, anong masasabi mo sa papa ni Marie Chris? Masabi ko lang po, pasensya na kung nabuntis ko yung anak niyo. Papanagutan ko naman po. Gagawin ko po yung lahat para mapabuti yung anak niyo. Yun Tapos lang yung po. apo nila. Tapos yung apo niyo po. Oo. Ayan. Salamat sa nyo. Mababait din pala tong mag-asawa na itong mga kalingap. Ayan. At kung ano yung pwede nating may dala ako sa inyo, groceries. Sana makatulong sa inyo. Kunin ko lang. Alam, may gatas dito sa ate. May mga biscuits. Yung pwedeng pang-almusalan. Salamat. Oo, kompleto yan sa may kape din dyan. Kung gusto mo magkape po yan, no? Salamat po. Oo, para susunod naman na pagpunta ko dito, bigas dalhin ko at pwede yung pang-ulam, no? Ate Marie Chris? Salamat po. Oo. Yung tulong ba namin last time ay naibili mo ng pagkain mo, ng ulam nyo po? Opo. Oo, maganda yan para lumakas ka na. Ayan. Ano ba yung ganap nung unda sa inyo? Tugdirek lang po kami dito. Andila. Wala na ba yung nanay mo? Wala na po. Wala na din. Tatay ko na lang po. Parehas pala kayo, Wala akong kapatid. Oo. Bali, tatay ko na lang talaga. Oo. Sige, alagaan mo yung pamilya mo, Kuya Junel, Opo. At pag may blessing naman ay babalik kami dito, ano? Sige po. Oo. Ano ba yung ibang pangangailangan pa ni baby nyo na wala? Nagpa-pampers ba siya? Opo. Okay. Dalan ko next time ng ng pampers ni baby, Sige, punta muna kami at madami pa kami mapuntahan dyan sa loob. Sige. Sige. Salamat po. Thank you, Thank you, Marie Chris. Salamat Oo. Salamat. And mga kalingap, at yun, huminga po ng sorry yung mag-asawa sa pamilya din ni Marie Chris, at yun nga po yung dapat
wag silang magtanim ng sama ng loob kasi lalong ano po yung buhay, parang ramdam mo yung buhay, mapapahirap lalo kung may galit sa iyo na member ng family, lalo yung mismong tatay mo yung nagbigay buhay sa iyo. Mabigat po yun mga kalingap, at abangan nyo yung mga susunod pang istorya ng buhay nila Marie Chris at Jonel. Ayan, thank you so much po. Panoorin nyo, share nyo, comment, like, subscribe po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, Commander ni Marcos, sa ating page na Alma Vlog, at sa ating mister na si Marcos TV channel. Thank you so much. God bless.